basketball. Ito na nga raw ang pambansang laro nating mga Pinoy. Kahit sa mga kanto, siguradong may basketball court kang makikita. Bata man o matanda, may suot mang sando o wala, nakasapatos man o hindi, basta tumalbog ng bola, siguradong laban na. Ako si SB, Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral, at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. Pilihan nyo yung mga size nyo. Bibigay pa kami sa iyo na. Ako si SB, Sam Versosa. Nandito tayo ngayon sa tenement housing sa Taguig. Dito yung famous na basketball court, yung nagte-trending dahil sa magandang art nila. At bibisitahin natin isang grupo ng kabataan, isang girls basketball team. So, sorpresahin natin sila. Tara! Kilala sa buong mundo ang tenement na ito sa Taguig dahil sa larger-than-life mural art na ipinipinta sa sahig ng kanilang court. Pero bukod dyan, katangi-tangi rin ang pinapakitang pagmamahal ng mga residente rito para sa larong basketball, lalong-lalo na ang mga batang kababaihan. Kamusta? Kamusta po kayo? Ako si Sam Versosa, Kuya Sam or Kuya SB. Coach, kamusta kayo rito? Yan nga, thank you for reaching out na sa pangangailangan ng mga kabataan natin. Isa ang 12 anyos na si Nadine Rivera sa mga next-gen players na tinuturuan ni Coach Eddie dito sa tenement. Kwento ni Nadine, nakahiligan niya ang basketball dahil sa kanyang idolo, ang Phil-Am NBA player na si Jordan Clarkson. 2016 po, niyayaya po ako ni Tito Eds para maglaro ng basketball. Para po maano ko po yung mga nakikita ko sa TV. Tulad po nila Jordan Clarkson, gumagaling po siya. Para ganun din po yung magawa ko. Masaya po, madami pong naging mga kaibigan. Ayon naman sa ina ni Nadine na si Rosel, malaking tulong din ng sport na basketball para sa kanyang anak, para sa kanyang kalusugan, lalo pat may iniinday itong kondisyon. Para sa akin, ini-encourage ko talaga siya para sa kalusugan niya. Kasi nga, dahil obese siya, so kailangan niyang magbawas ng timbang, tsaka para mahasa talaga yung sports niya, lalong-lalo na favorite niya basketball. So bilang nanay, nahayaan ko kung ano yung gusto niya. So sinusuportahan ko siya. Basketball din ang nakahiligang sport ng 14 anyos na si Jeline Sagun. Anya, siya raw mismong lumapit kay Coach Eddie para maging bahagi ng team dahil nakita niya kung paano nag-e-enjoy ang kapwa niya kabataan sa kanilang trainings. Kasi po, lagi ko pong nakikita sa mga pinsan ko at kaibigan ko. At saka maganda po yung sport na yun. Masaya po kasi po, nag-group po sila, tapos naglalaro-laro. Tapos ako po, minsan mag-isa lang. Tinuruan niya po akong mag-basketball at saka mag-shoot. Sobrang saya ko po dahil natuto po ako. Kwento pa ng kanyang ama na si Jesus, sa sobrang hilig sa pagbabasketball ni Jeline ay halos hindi na raw niya ito mapigilan. Oras na maglaro na ito sa court. Simula nung grade 1 siya, hilig na rin niya maglaro. Kasi din sa tenement, pagka uwi ng galing sa eskwela, takbo ka agad sa court. Hindi ko mapigilan yung bata, hayaan ko lang. Kasi nung araw, ganun din naman ako. Lahat ng lumaki rito yung bata, ganun talaga. Kasi since birth na ako rito sa tenement, lahat kami rito, basketball ang laro. Kilala tayong mga Pilipino sa ating angking diskarte at pagkamaparaan. Kaya naman, kahit walang maayos na kagamitan, tuloy lang sa paglalaro at pagsasanay sa basketball ang mga batang tenement. At kahit kapos man sa kagamitan, punong-puno naman daw ng potensyal ang kabataang tenement ng Taguig. Pero minsan, hindi maiwasang malungkot ni Nadine dahil sa kanilang kalagayan. Bakit wala kang pang basketball talaga na sapatos? Wala po, kulang po sa budget. Pero nanghihingi ka ba sa magulang mo?
Kahit wala po akong pera, masaya po kasi nakapaglaro po ako ng basketball. Siyempre masakit. Alam ko naman gusto niya ng bagong sapatos. Kasi alam naman niya kung ano yung priority namin sa bahay. Panggastos sa bahay talaga. Kulang na kulang talaga. So, siyempre bilang nanay, ang sakit para sa akin kasi hindi ko mabigay yung needs niya, yung mga gusto niya. Kaya naiintindihan niya rin siguro na hindi na lang muna siya magpabili. Ganito rin ang kapalaran ni Jeline. Pero dahil nakikita ng kanyang ama ang sayang dulot ng basketball sa kanyang anak, Wala ho akong pambili, hindi ako nakakabili. Kaya minsan, nangingi ka sa mga kapatid ko. Nabibigyan naman, minsan yung tinatapo na sapatos, kinukuha ko na lang yung pwede pa. Para may magamit silang sapatos. Kahit sinelas, wala nga akong pambili sa kanya. Nahihirapan po kami pero kakayanin lang po. Kasi po nai-enjoy po namin. Kasi po sobrang ganda po talaga mag-live. malungkot man ang realidad na ginagalawan ng mga batang tenement gaya nila Jeline at Nadine, hindi naman ito nangangahulugang habang buhay na lang silang mananaginip sa laylayan. Dahil gaya nga sa kasabihan ng basketball, bilog ang bola. Tamang dasal at tiwala lang ang kailangan, tiyak na aayon din sa kanilang kapalaran. Susunod, labas yung mga unang regalo para sa mga bata! At gusto ko rin makatulong sa development ng basketball ninyo, inimbitahan ko yung ibang mga sa pagbabalik ng Dear SB. Kinilala sa buong mundo ang basketball court na ito sa tenement sa Taguig. Kaya naman, binansagang itong tenement famous court at ang mga residente rito ay mahal na mahal ang larong basketball, lalong-lalo na ang mga batang kababaihan. Kitang-kita sa mata ng mga bata ang ningning ng pag-asa at kagalakan. Kaya naman, huwag na natin silang pagantayin pa. Labas yung mga unang regalo para sa mga bata! Yan, mamili na kayong lahat. Pili kayo. Dali. Pagpilian nyo yung mga size nyo, girls. Isa-isa lang. Dali. Hindi kayo maubusan. Lahat kayo meron. Yan pa lang yung unang regalo natin. Meron pa tayong pangalawang regalo para sa inyo. Ilabas na natin ulit ang mga bagong jersey ninyo. SB jerseys. Para sa lahat. Siyempre, hindi kompleto ang basketball kung walang bagong basketball. Yeah, mga bagong basketball para sa inyo. May mga grocery packs pa para sa inyo lahat. Pero saglit lang, hindi pa tayo tapos dahil meron ako inibitang espesyal na mga bisita para mas lalo pang pasayahin ang mga bata. At dahil may sarili din akong basketball team, yung SB Squad, na binubuo ng mga PBA legends, at gusto ko rin makatulong sa development ng basketball ninyo, inimbitahan ko yung ibang mga PBA legends natin sa pangunguna ng ating former MVP ng PBA, JJ Helterbrand, Rico Mayerhofer, PBA champion Jerwin Gaco nandito. Bro, basta? Basta? Si Coach Eddie. PBA legends, ito yung mga players ng tournament to. Guys, bibigyan kayo ng mga PBA legends natin, MVP and mga champions sa PBA ng isang special drill lessons para mas gumaling pa kayo sa basketball ninyo. Hinati namin sa 3 grupo ang mga bata para sa kanilang special drill sessions. Si Kuya JJ Helterbrand, shooting at boarding techniques ang tinuro sa kanyang grupo. Kumusta, Jay? Kumusta yung training? Basic lang ko. Basic, ayan, Basic na basic. Pag may ganyan nagtitrain sa akin ng bata ako, Diyos ko, baka hindi ako makatulog, lalo ako mabaliw sa basketball. It's very heartwarming, syempre. Just to put a smile on their face. And give them a little wisdom na, ma-share namin sa kanila. Sana makatulong sa goals nila. Nakatoka naman kay Kuya Jerwin Gaco ang ball handling basics at dribbling. Left hand. Yan. Ano, Kuya Jerwin, anong napipil mo rito sa mga kabataan na to? May potential ball. Potential.
Siyempre, sa akin isang karangalan na makapagturo sa mga bata, lalo na sa tenement, ano. Kasi first time ko lang talaga makapunta sa ganito na matulungan yung mga bata. Sana kahit papaano may matutunan sila sa amin. Tila advanced lesson naman ang binahagi ni Kuya Rico sa kanyang hanay na tinuruan ng mga bata kung paano tumira ng floater at paano atakihin ang depensa. Dito naman tayo kay Kuya Rico. Rico Mayroper. Kamusta nangyari dito, Kuya Rico? Basta, Mas magagaling. galingan ng mga bata. Magagaling yun nandito. Magagaling. Lahat to may potential. 100, oh. Ang lupit, ang lupit. Well, lahat sila may mga skills na eh. So, more on advanced yung tinuro namin and yung mga capability nila andyan na. So, hopefully, makita namin sila sa mga colleges. At sobrang natuwa ako sa experience na to. May last surprise ako. Dahil nandito na rin sila. Gusto nyo ba makalaro yung mga PBA? Lalabanan ko nila. 3 on 3. Kaya nyo. Kaya na tayo ng team natin. Ay, nice. Rebound, nice rebound. Last shot, last shot. Grabe. Last shot, last shot. Sinabayan, galing. Nice. Nice game, nice game, nice game, nice game, nice game. Inisip. Tulog na. Solid dito sa tenement. Sobrang saya, sobrang saya. Hindi mabayaran na kahit ano tong ganitong experience. Nakapagbago ka ng buhay ng mga kabataan. This is a once-in-a-lifetime experience for them. Kasama yung mga PBA legends, MVPs, PBA champion, PBA Moto Club. Nakalaro nila, nakatrain nila, nakabanding nila. All is life. Sobrang saya po kasi binigyan po kami ng mga blessings. Saya po kasi madami pa po ako natutunan. Gagamitin ko po yun para po makatulong po ako sa aming team. Tapos po nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Thank you po. Maraming salamat po sa mga binigay niyong blessings. Dahil po sa mga tulong niyo, makapaglaro pa po ako ng mga basketball tsaka mga kaibigan ko. SB! Sa pagbabalik ng Dear SB. Sobrang natuwa ako sa experience na to. May last surprise ako. Pa-participate natin yung... Kitang-kitang walang pagsigla ng tuwa ang mga kabataang babae ng tenement na aking sinorpresa. At aminado rin ako. Ako man ay tuwang-tuwa sa aking nasaksiyan at na-experience. Kaya naman, sobrang natuwa ako sa experience na to. May last surprise ako. Pa-participate natin yung... Sigurado kong aking tutuparin ang aking ipinangako at sila ay balikan. Pero this time, buong residente naman ng tenement ang aking papasayahin. Ilang beses na rin nag-trending at pinarangalan ang tenement famous court sa buong mundo dahil sa mga natatangin nitong mga obra. Since 1980 plus, dito na kami nakatira. Dito na rin kami lumaki ng mga kasama namin dito na part din ng artist. Batang tenement talaga. Very proud kasi una-una nakilala tayo sa buong mundo eh. At the same time, yung Taguig, nag-number 1, di ba? ESPN nakilala. Dagdag kabuhayan para sa mga pintor ng tenement ang pagkukomisyon ko sa kanila. Kahit pa napakalaki at lawak ng kanilang canvas na court at kahit pa babad sila sa sikat ng araw, walang problema naman ito sa mga nakilala nating pintor.
dahil bukod sa nagagawa nila ang kanilang passion sa pagpipinta, Malaking tulong sa amin yung pagpipinta namin sa ganito. Lalo na kapag may mga kliyente na nagpapagawa. Yung mga ibang mga kasama ko, karamihan po dyan kasi wala pong trabaho. Gawa na rin siguro ng mga edad, yan, mga kasama ko. So malaki din tulong sa kanila. Nakakabili rin ng konting gamit. Minsan rin nakakatulong rin ako sa mga tao na kung mga nangailangan para sa pamilya. at matapos ang halos isang linggong pagpipinta, sa wakas, handa nang masaksihan ng buong mundo ang resulta ng dedikasyon at talento ng mga mural artist ng Tenement Taguig. Nandito ako ngayon sa rooftop ng tenement dito sa Taguig. Dito sa kinatatayuan ko, kita mo na agad yung magandang Manila skyline. No? Pag dumungaw ka naman dito, kita mo na kagad yung basketball court nila. Ang ganda, no? Kaya siguro tinawag na Tenement Famous Court to. Talagang kahanga-hanga ang galing ng mga artist ng Tenement Taguig sa panibagong obrang ito. Ito yung newly painted basketball court ng Tenement na matagal ko nang pinangako sa kanila. Tapos maya-maya, may basketball game tayo versus the SB squad tsaka yung selection team ng Tenement. Tara, pasayin natin sila. Binyagan na natin ang bagong pintang court, Dear SB Squad versus Tenement Selection Team. Matinding bakbakan ito na tsak magpapasaya ng mga residente ng Tenement. Ito yung namimiss ko sa mga ganitong laro, mga ganitong crowd. Oh. Gulo! Grabe ang crowd dito. Tingnan mo naman, oh. Kita mo, ilang floor to. All out, nice one. Nice game, nice game. Siyempre, may espesyal na pagtatanghal ding inihanda ang guest performers na kasama ng aming team para lalong pasiglahin pa ang bakbakang ito. Dear SB, please away. Bullies life talaga dito sa mga taga-tenement sa Taguig. Nakakahawa ang kanilang enerhiya at pagmamahal para sa basketball. Always super proud to be a part of a charity event, especially when SB invites us. We're always there for him because he's always there for us. We just want to say thank you, SB, for allowing us to be a part of your charity event. In the future, if you need us again, we'll be here for you. Thank you, Boss Sam Bersosa. Thank you for bringing PBA Moto Club dito sa Tenement. This is our charity work. Thank you. Nakaka-amaze na kasama kami sa program mo, Boss Sam. Isa kang alamat sa pagtulong. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito sa Dear SB. Sana napasaya namin kayo. Ito po para sa inyo lahat, bigay ng Dear SB. Simula pa lang to ng tulong namin. Pero hindi nagtatapos sa friendly game ang hatid nating kasiyahan para sa mga residente. Dahil may handog din kaming mga groceries para sa mga pamilya rito. Salamat po. Salamat. Salamat. Salamat, SB! Thank you, dear SB! Salamat po! Thank you, dear SB! Wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam na nakapagbigay ligaya at inspirasyon sa ating kapwa. Kaya naman, makakaasa kayo na hanggat may mga nangangailangan,
Laging nariyan ang Dear SB, katuwang ng bawat Pilipino. Thank you, thank you, thank you. Wala nang masihigit pa sa pakiramdam na nakapagbigay ligaya at inspirasyon sa ating kapwa. Talagang nakakataba ng puso masaksihan ng mga ngiti ng mga bata gaya ni Jeline at Nadine sa ating mga munting sorpresa. Saya po kasi madami pa po ako natutunan. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Dahil po sa mga tulong niyo, makapaglaro pa po ako ng basketball tsaka mga kaibigan ko. Sa simpleng paglalaro lang ng basketball ay tila kayang-kaya na nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Very heartwarming, syempre. Just to put a smile on their faces and give them a little wisdom na ma-share namin sa kanila. Sana makatulong sa goals nila. Sa aking ilang araw na pagbisita rito sa tenement sa Taguig, damang-dama ko ang nakakahawang positibong kapaligiran. Solid dito sa tenement. Mas lalo kong naintindihan kung bakit sobra-sobra ang pagmamahal ng mga residente rito sa sport na basketball. Dahil sa mga pagkakataong kagaya nito, ay nagkakaroon sila ng bagong pag-asa. Pag-asang hindi kayang tibagin ng kahit anong hamon ng buhay. Muli, ako si SB, Samber Sosa, at ito ang Dear SB. Pumunta natin si Lola Malu. Yan, namumulot siya ng mga gulay sa palengke. At yun po yung mga binibenta niya. So itong spasyo na to, parang tulugan lang to. Tulugan lang po. Ilan kayo nakatira dito? O Batlo lang natutulog? kami, dalawang bata, tsaka Sige, sama daw. Saan? Bibingka. Okay. Ayun, meron pa. Buhatin na natin to. Baling ko na daw. Kwenta, isang tumpok. Kwenta lang po! Ang unang regalo na ibibigay ng programang Dear SB ay isang